Ang galak ng puso ay nararamdaman kung hindi tayo nanunuot ang masamang kalooban. Kaya, ang wika nga, wala naman tayong magiging masamang pakiramdam kung wala tayong masamang iniisip, di po ba? Totoo po yan. Kung wala kang masamang iniisip, wala kang masamang pakiramdam na mararamdaman sa iyong kalooban. Kaya po may naisip lamang po naman ang tao pag may sumisiksik na masamang pag-iisip. Eh, sino yung nagtatanim nun? Nagpapahatid ng masamang pag-iisip? Sino ba? Kapag mabuti iniisip mo, sino nagpahatid sa'yo? Kapag masama iniisip mo, sino nagpahatid sa'yo? Mamili kayo kung alin ang pipiliin nyo. Yan ang taga-siksik ng isip nyo, taga-tanim sa isip nyo, ang masamang magbabahagi sa inyo o yung mabuting nagbabahagi sa inyo. Mga minamahal, tandaan po ninyo kung minsan ang tao kapag nagagalit, kung ano-ano mga nasasabi. Subalit kapag nasa Espiritu Santo ka at ang naghahari banal na Espiritu, hindi ka man banal, may pagtitimpi ka na. Buhay ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, hindi ka man banal, may pagtitimpi ka na. Sapagkat alam mo kapag nasabi mo na hindi mo na mababawi. Sapagkat alam mo kapag nasabi mo na kung nakasakit ng loob ng kapwa mo, hindi mo na mabubura. Kaya dahil ng Diyos Espiritu ang tinanggap mo, may pagpipigil ka na sa sarili mo. Hindi ikaw ang nagpipigil sa sarili mo, kundi ang Espiritu na nagpipigil sa katawang lupa mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, tandaan ninyo, walang banal, walang matuwid na tao. Lahat nagkamali, lahat nagkasala, subalit inihingi ng pagkakataon ng Ama sa iyong pagkakamali bilang anak kaniya, may tuwid kanya, may tama kanya. Sa iyong mga kasalanan, magsisit, magbalik loob at tatanggapin kanya. Sa pagbabalik loob, huwag laging nakakalimot at tumilikwad-likwad at lumalayo. Kundi, tuloy kang lumapit, sa kanya'y mangunyapit, at huwag mong lilimutin siyang iyong pag-ibig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nawa sang araw din ay makadalo kayo kay Apo Liwan. No? Ang lahat, sabi nga walang maasim at masamang buhay ng tao kapag ang Diyos ang nag-ahari. Kaya ihambing ninyo sa isang masamang panaginip na hindi nyo na dapat balik-balikan sa inyong isip sapagkat wala nang pangyayaring magaganap pa dahil panaginip lamang. Ang mga naganap sa inyong buhay na palagay nyo'y hindi maganda, palagay nyo'y hindi nakabuti, palagay nyo'y nagdusa kayo, palagay nyo'y naghirap kayo, palagay nyo'y nagdulot sa inyo ng kahihiyan, palagay nyo'y nagdulot sa inyo ng hindi magandang pangyayari sa buhay nyo. Sapagkat habang iniisip nyo yon, habang yaon ang nasa isip nyo, hindi kayo makalalaya. Hindi kayo makalalaya. Lalo kayong nakatuon sa inyong nakaraan, hindi kayo makakalaya. Subalit, ituon nyo ang isip nyo at damdamin sa ngayon ng Ama. Ang sumasa inyo sa isip, damdamin, buong pagkatao, kaliligtaan nyo na lahat ang di nararapat sa buhay nyo. Sapagkat ang ibibigay niya, yung dapat nyong isip-isipin na siya'y buhay at di mawawala sa buhay nyo'y hindi mapaparang mamamatay. Ikaw tao, mamamatay ka. May hangganan ng buhay mo, subalit siya'y wala. Yun ang pinaghahanda ng Ama sa lahat ng tao, ang wakas ng buhay niya. Kung paano ito, kung minsan aliw na aliw, libang na libang ka sa sanlibutan, hindi mo alam kung kailan ka naaliw, kung kailan ka nalilibang, doon daratal sa iyo ang kamatayan, paano ka? Doon daratal sa iyo ang karamdaman, paano ka? Doon daratal sa iyo ang di mo alam, paano ka? Kaya't ang Espiritu Santo binibigay ng Ama sa lahat ng tao upang kapag ito ang nasa Kanya, may pinagbatahan ka man, may binabata ka man, may pagbabatahan ka man, siya ang kasama mo, di mo nalalasap, di mo nalalasap, di mo malalasap, at di ka makalalasap ng pait sa iyong dibdib. Tinik na titirik para magkasugat-sugat at ikay masaktan at lumalim, magbahaw ay hindi na maganap dahil sa iyong pagdaramdam.
Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tandaan ninyo, paniwalaan nyo't hindi, kung ang mga dumaranas ng mga pighati, mga dagok sa buhay na pinagdaraanan nila dahil sa paglilingkod, kaya nila nakakayanan, nakakatawa sila, nakakaligaya sa buhay nila, may lakas sila dahil sa Diyos Espiritu. Subalit huwag kayong humamak magtawa kung wala kayo sa kalalagayan na ang Espiritu ay nasa inyo. Baka sumpain nyo at sabihin nyo, mabuti pang namatay na ako. Kung ang naganap sa kapwa ninyo na di nila kalooban at kagustuhan, baka sabihin ninyo, totoo pala ang Espiritu. Mga mahal, kaya't manapa kung may nagaganap sa buhay ng kapwa ninyo, ipanalangin ninyo, tulungan nyo sa panalangin, hindi pagtawanan, hatulan, husgahan, baka kung sa inyo maganap, masabi nyong hindi na kaya. Baka tandaan ninyo, walang mananahan sa buong panahon sa lupang ito. Lahat ay pahiram. At ang pahiram ay binabawi't mababawi. Ang hindi lamang ay ang ginawa mong sarili. Yaon ay kasalanan, pagkakasala na di ginusto't hindi gugustuhin ng Ama sapagkat ang tao ang gumagawa ng kasalanan nila. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang wika, kung kapwa nagmamahalan at nagkakaisa, ang masakit sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Sapagkat ang wika nga, habang may pinagdaraanan ka, wala kang dapat gawin, kundi patuloy kang maglingkod at maglingkod ng maglingkod. At kung wala ka namang dapat linisin sa puso mo, na dapat mong linisin muna at magsisi ka sa ginawa mo, bakit mo gagawin? Wala ka namang galit sa kapwa mo. Subalit kung may galit ka sa kapwa mo, ikaw ang maglinis at linisin mo ito sapagkat batid ng Ama, tarok ng Ama, kung sino at ano ang mga anak niya, ang laman ng damdamin, ang isipan, hindi siya maaaring dayain. Mga minamahal ko, pagpalain kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kailangan po kasi maaga tayo makapag-prosesyon dahil naawa na po ako sa mga kaps at mga lagad na pagod na mula pa ng kanina ko pa yung nararamdaman eh. Dinidikit yung alis yun eh. Kaya pala, yun ang patotoo. Matamis. Aba. For the first time. Ngayon pa lang nangyari ito sa dambana. Oh, Diyos ko. Ano nga bang hindi mapangyayari ng Diyos sa buhay ng tao? Di po ba? At tulad ng mensahe ng Espiritu, wag mabahala, Konstansya, bahaman ngayong unang araw ng nobenaryo sa aking kaarawan ng nobena ng kapagdiriwang na anibersaryo. Maganda ang panahon. Buhay po ba ang Diyos? Aba, sapagkat tinura nung Sabado ng gabi, kayong pasyente noon malabo ang mata sinabi, ano kaya nakikita mo na yan? Para po mga bangka. Sabi, sadya babaha. Linggo, bumaha. Buhay bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Kaya mga mahal, yan ang Diyos. Kaya, sabihin mo na kay Pedro, kay Petra, kay Juana, kay Jesus, loko-loko ka. Huwag mong dadayain, lolokohin ang Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang wika nga, kapwa mo, kahit mura-murahin mo, dahil kapwa mo tao, wala namang magagawa sa'yo. Ngunit ang Ama, kung totoong Espiritu ang niloloko mo, ewan ko.
Buhay ba ang Diyos? Ewan ko. Kaya ito, ang hamon ng Ama. Ngayon lang din, naganap, kabait. Ang kasalukuyang nagdiriwang, ang imahe ng Santo Niño, ay daladala ng mga kapatid nating mula sa Hagunoy at Malolos. Sa kanilang nilulunsad na gawain na nilalakbay at tinahayo ang Santo Niño na mula sa Espiritu Santo. Kaya sama-sama nating suportahan ang bawat gawain mula sa Diyos na dakila. Buhay ba ang Diyos? At isang kagat lang ito. Kung paano si Eva tinukso ni Satanas sa pamamagitan ng kayo, hindi panunukso ito sa inyo, kundi hamon, manalig kayo kung papaano kay Eva'y naging daan ang pagkakasala, nawa naman maging daan sa inyo ng paglinis ng kasalanan at karamdaman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At katulad ng maasim, ang sabi nga, habang binabalatan mo, pinipiga mo, may sumusulpit na katas ito na maaring makahilam sa mga mata. At kapag kinain mo, at kumatas na, kung maasim, napapangibit ka. Subalit wika nga, kumain ka lang ng matamis na takpan na ang maasim sa bibig mo. Ganyan din ang buhay. Ang mga dadok sa buhay na pinagdaraanan, kapag napagtagumpayan, di mo na malalasap ang hirap, kundi galak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga, kung ano ang dapat at marapat, dapat ay maganap. Subalit sabi nga, ang lahat ay may pagdaraanan mo ng hirap bago mo makamtan ang tugatog ng tagumpay. O sino ang umakyat ng sangtahanang mataas na lumundag sa unang baitang at lumipad sa taas? Wala. Kung masakit ang paa mo, hangos-angos ka. Aray, pipilitin mo dahil kailangan umakyat ka. Pipilitin mo yung paa mo. Pag bumaba ka, di ka makararating. Kaya pipilitin mo kahit hinihilahod mo na. Sasabihin mo kahit pagapang ka, kahit paupo. Sasabihin mo, usad ka anak. Kahit ganyan ka na lang umaakyat. Gagawin mo pa. Para lamang maabot mo yung dapat mong maabot na hagdanan upang makapasok ka sa loob ng iyong papasuking tahanan. Buhay ba ang Ama? Hindi maaring bubuhatin ka. At sasabihin, ako na nga magdadala sa iyo. Bilang tao, mabubuhat ka. Dahil aakyat ka dun sa loob ng bahay mo. Paano kung may hinahanap kang nais mong magtagumpay? Bubuhatin ba ng kapwa mo at ibibigay sa'yo? Hindi, ikaw mismo ang gagawa para makuha mo ang tagumpay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kapag halimbawa may ginugusto ka, ang sabi mo, iluto mo nga ako. Mailuluto yan ang kapwa mo kapag pagkain ito. Ngunit kapag ang gusto mo ligtasan ng kaluluwa mo, hindi maaaring ipaluto mo lahat ng kakainin mo sa taong uutusan mo. Sapagkat ikaw mismo ang gagawa ng kakain. Para lutuin mo masarap na malalasap ng bibig mo. Sapagkat nandyan ang Ricardo, binibigay na ng Ama yan. Pagsasama-samahin mo na lamang at kakainin, lalasapin para makamtan mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ano yan?
ang makasangkap, ang mga sangkap na binigay ng Ama, pagbabata, pagpapagal, paghihintay, pagsusumakit, pagsusumikap, pananalig, pananampalataya, pag-asa, at pagkilos, pagtupad, paggawa, hindi pagtungak-ngak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, nais nyo bang magtagumpay? Kumilos kayo! Nais nyo bang maligtas? Gumawa kayo! Nais nyong makaparoon! Umusad kayo kahit mahirap, makasasadyad din kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, ang sabi nga, kung gaano ang asin at pinagsama-sama, tanda ninyo, sa isip mo, kapag maasim ang nakalaman, sa bibig mo, mapait ang malalasap. Subalit, anuman ang naisip mong maasim, masama, napait sa bibig mo, matamis naman ang nasa puso mo, walang lahat yaan. Sapagkat mananaig pa rin ang pandama mong mabuti, yamang ang may pandamang mabuti, ang naghahari ay ang kabutihan, at ang mabuti ang naghaharing nangunguna sa kanya, pinapatay niya yung masamang isipan niya. Subalit, kapag ito ang may masama, may mabuti ka mang pag-iisip, pinapatay ang masama mong damdamin ng mabuting isipan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, anong gusto ninyong mangyari? Patayin ang puso ninyong bato? O buhayin pa ng Kristo? Nabubuhay ba'y bato? Durugin! Ayan. Anong gusto nyo? Mabuhay ang galak nyo o mamatay sa tuwina? Anong gusto nyo? Sumigla, lumakas kayo o manghina, manlambot, magulapi na? Aba, walang magbibigay niyan. Sa nag-iisang Diyos Ama, lahat ay kayang-kaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tandaan ninyo, walang bagay na nalikha sa lupa kung wala ang Ama. Walang lalasapin, kakainin at dadamitin ng tao kung wala ang Ama. At wala rin magdadamit, kakain kung wala ang tao. Kaya binigay ng Ama ang tao at mga bagay, hindi para pahamak at ipahamak at mapahamak, hindi para siya ay dustahin at pasakitan, kundi para mahalin. Subalit, para tingnan kung gaano siya katotoo at katapat sa kanyang panambitan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang bawat araw ay kasiya-siya. Ikaw na maglilay dyan kung ano ibig sabihin yan. Papabatid dyan ang Ama. Tandaan ninyo, gaano man katalino ang tao, di niya mabibigyang pag-uulat ang mga bahaging bagay na nilikha sa lupa ng Ama. Subalit ang Espiritu ng Ama, ultimong kalit-litang bagay, kaya niyang bigyan ng kahulugan. Ultimong mga kataga niya, kaya niyang bigyan ng ulat at pag-uulat. Kaya ikaw tao, kailangan mo Espiritu Santo nang makaunawa ka at maramdaman mo buhay ang Diyos mong tinatawag. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mabuhay ang paghahari ng Diyos Espiritu. Ang mga binibigyan at binabahaginan
ay gampanin sila. Na sa bawat gampanin nila, kung saan man sila'y naroroon, tanging Ama lamang ang saksi sa kanilang ginagampanan, sa layunin, hangarin, at pinagdaraanan. Subalit tanging Ama rin ang siyang aasahan sa bawat saglit ng buhay upang anuman ang pinagdaanan, nandun pa rin ang galak at tagumpay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya pakatandaan nyo mga mahal, tao, walang magagawa. Ama, lahat sa inyo'y magagawa niya. Makabubuti, ikakabuti, at mabuti. Hindi masama, hindi kasasama, hindi kapahamakan, hindi makapagpapahamak. Sa inyong lahat, ang wika nga, kung nais mong makita ang bunga ng iyong halaman, lagi mong susuriin at titingnan baka may hanip o mga uod na yan. Upang maagapan mo at mauna ka sa kanila na makinabang. Gayud din ang pananampalataya. Lagi niyong susuriin kung may kumakain na at naninira sa inyong pananalig at pananampalataya, upang bago pa lamang ay maadlangan na at di na manaig puksain na ng Ama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. May bukas pa. Tapos, na. Alam kong magagawa. Oh, ngayong personal ka nang sumasalo, hindi na sa internet. Oh, ayan. Alam kong magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng, ayan, personal ka nang dumadakot, hindi na sumasahod sa internet. Alam kong may magagawa sa computer nakaharap ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, burina Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Angkinin mo na, tagumpay na, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa'yo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marali o mangkina tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang pagka winika niya. Oh, marami. Ika na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marali o mangkina tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marami o mangkina tanggapin. Alam ko may magagawa pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw may nakalaan. May maganda aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina tanggapin. Nabot na yun, nabot na.
Magbubukol kayo pagka init siya yan. Sige po. Wala na, wala na. Mabubukol kayo. Huwag magbukol. Lalaban. Tabi na po, dito po, tabi na po. Tabi o. Dito po dito. Oh, makikita mo na po. Okay po.
Ate Joy mo. Nga po may sakit na ako. Papasok po, papasok. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko po. Pamigay mo na yan, bababasag yan pag... Ang katapusan habang kayo'y nabubuhay. Kaya yun ang asamin ninyo, ang makamta ninyo ang tunay na biyaya at pagpapalang pang-espiritual at ang pamumuhay pisikal na kalakip ay pagmamahal. Pagpalain kayo, tayo na sa prosesyon. Sundo na po ako sa bata sa Manila po eh.